Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, Sa Big Man Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pangmalakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglilipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop. Game strong, service stronger. Okay, another day, another airsoft requested by our bossing from different province. Okay mga airsoft, ngayon magsasama-sama na naman tayo sa isang tanghali ng review and unbox ng ating mga unit, no? Another credit card transaction. Mga airsoft, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Dito sa Big Man, may credit card na kami, tumatanggap kami ng credit card. Actually, hindi mo na kailangan pumunta rito para magpa-credit card. Kahit nandiyan ka sa bahay mo, kahit nandiyan ka sa Iloilo, nandiyan ka sa Palawan, nandiyan ka sa Jensan, pwede ka magpa-credit card sa amin via online kasi through capable kami ng QR code na tinatawag, no? So, pwede ka magpa-credit card. Wala kang oras pumunta rito, tinatamad ka, wala kang oras bumiyahe, pwede ka magpa-credit card, basta tawag ka lang sa amin, no? Hindi mo na kailangan pumunta rito, hindi kami yung sinaunang paraan ng pagke-credit card, yung sinaswipe, hindi, no? Modern type na kasi ngayon mga ka-airsoft, so, kumbaga, kailangan alam natin kung paano i-embrace yung modern na tinatawag, no? Kaya, ayun, ang masasabi ko lang sa inyo is pwede na kayong magpa-credit card nang hindi kayo pumupunta rito. Ito, credit card transaction itong dalawa na to mga ka-airsoft, no? Tapos, meron pa ako isang tanong, isang sagot, no? Bakit hindi nyo ganong kinikater yung WE? Kasi may nagtatanong dito, bakit wala kayong double bell? Bakit wala kayong ENC? At lalong-lalo na bakit wala kayong WE? WE is a Taiwan unit. Kinikater naman namin, kaya lang hindi lang ganun kadami kasi talaga yung client namin na gusto ng WE, no? Alam ko dun sa iba gusto nila yung WE, pero dito sa Big Man kasi hindi ganun kinikater yan. Kasi ang WE kasi mga airsoft is Taiwan, pero entry level Taiwan lang talaga yan, no? Mostly of our airsoft nag-e-expect ng malalakas, ng matitibay. So, hindi kayang ibigay sa inyo ni WE yun. Si WE is just, kumbaga sabihin na natin, oo, okay naman siya. Kaya lang, hindi siya kasing tibay talaga ng mga ibang high-end unit. Diba? Si WE kasi is, ano siya,
Full metal siya, pero alloy lang siya, di ba? One example of the W is si ano, papakita ko na lang. Yan na. One example of the W is Beretta, di ba? Yan W ito M92 to. Tignan nyo, wala ni anumang part ni Beretta ang steel. Lahat yan alloy lang. Hindi katulad kasi ng mga high-end version. Ayan, katulad dito ZZ. No, tingnan nyo, di ba? Ito kasi unit na to is full steel CNC. By the KJ Works. Ngayon, kung sa patibayan at patibayan lang, lalamunin siyang buo nito. Di ba? Lalamunin buo to. Ngayon, kumbaga, lagi ko naman sa inyo sinasabi, learn how to manage your expectations. Halimbawa, gusto mo mga WE. Okay lang naman. Wala namang problema. Pero don't expect na kasing lakas siya at saka kasing ganda siya ng performance nito. Di ba? Naghanap ka kasi ng mga entry level, so makukuha mo entry level. Ganun yan, di ba? Ngayon, naghahanap ka ng maganda talaga, ng malakas talaga, ng unit na magagamit mo pang matagalan, talagang ibibigay niya sa'yo. Yan, di ba? Talagang ibibigay niya sa'yo yung hinahanap mo. Ayan, full steel, purong bakal. Iba kasi ang lakas, iba ang tindi ng alloy sa bakal. Ito, tignan mo, ayan, tataas ko, tignan nyo, wala siyang bakal. Alloy lang siya. Ayan, lahat ng parte niya, alloy lang. Wala ni anumang dumidikit. Wala. Wala yan. Alloy lang kasi yan. Ito ang isang example ng WE. Kuha pa tayo ng WE, the 1911, ayan, silver din, kunin natin. Ayan, Wala ni anuman dyan ang steel. Lahat yan, ang laman loob niyan, alloy. Yun ang WE kasi. Hindi ko naman sinasabing pangit si WE. Kaya lang, it's just that talagang may mga mas magaganda sa kanya. Kaya kami, dito kasi sa Big Man, lifetime warranty. Imagine niyo na lang kung magfo-focus ako sa unit na WE tapos lifetime warranty ako, alloy lang to, mayat maya nasisira to. Di mayat maya, lugi ako. Tandaan nyo, kada nasisira yung item ninyo, dahil lifetime warranty ako, bumabayad ako sa gunsmith ng 700 pesos kada unit. Let's say sa 10 bumili, bumalik na lang yung unit nila ng tig-iisang beses. 10 yung bumili. Nasira yung unit ng 10, bumalik sa akin. Magkano yun? 7,000 pesos yun. Labor pa lang yun. Ano pa yung mga parts na papalitan? Diba? Yung mga parts na pinapalitan, madalas shoulder ko na lang Lalo na kung mga minor lang. Pero kung mga major parts, hindi ko talaga kaya i-shoulder yun. Okay? Ngayon, imagine niyo merong 10 na bumili, yung 10 nasiraan kasi WE yung unit. 7,000 pesos yun. Ako magsho-shoulder nun, ako magbabayad sa gunsmith nun. Pwera pa yung parts. Di ba? Pero kung ganito yung binibili, compared to this, kung ganito yung binili, sa dami ng bumili nito, wala pa nasira Di ba? Sisay Shadow Orange, nagkaroon tayo during the gun ban, 80 pieces. Meron ako natitira 5 piraso. 75 pieces, wala pa nasisira Meron lang isa, kung natatandaan nyo, yung niratsyada na hindi ginamitan ng silicone oil. Yun, nasira yun. Kasi sa kapabayaan. Pero yung normal use, kung gagamitin mo siya ng tama, tapos may maintenance, hindi siya masisira ito, 48 pieces to dumating sa akin. Tama ba ako? Tama, 48 pieces dumating sa akin to. Ni isa walang nasira Di ba? 48 pieces to dumating sa akin. Ni isa walang nasira. Bakit? Matindi to di ba? Isa pang WE Maglalabas lang ako mga car-shop, no? Hindi to para hindi to para basagin ko yung trick nyo, Hindi tayo ganun. Ayan, WE, ang ganda, di ba? Maporma, maganda. Pero, alloy lang siya.
Ni walang parts yan na steel. Ni walang parts yan na steel. Alloy lang siya. Eventually, ang alloy, malambot kasi. Eventually, pwedeng bumitak yan, pwedeng masira. Alloy lang yan. Diba? Kaya talaga hindi siya tatagal. Diba? Compare mo dito, ayan, Kaya ang tanong, bakit madalang ka mag-live ng WE? Kasi hindi naman namin gano'ng kinikita ng WE. Dahil nga, medyo laglag siya, no? Ako, yun yung point of view ko yun, opinion ko yun. Yun ang experience ko, na na-experience ko dun sa unit na WE. Kaya, kumbaga, wag nyo pong ikakasama ng loob kung fan kayo ng WE, ha? Pero ako kasi, nagsasabi lang po ako ng totoo, okay? Yung RoboCop pistol na nabili ko sa inyo, we made. Okay naman para sa akin. Achilles Manipon. Tulad nga ng sabi ko, Sir Achilles, hindi naman pangit ang WE. It's just that, meron talagang mga unit na mas matitindi. Halimbawa, katulad yan, yung binili mo. Okay yan, malakas yan. Pero dyan na lang kasi yung lakas niyan. Pag gusto mo pa mag-explore, gusto mong mas umadvance, hindi na kaya kasi ibigay niyan. Okay? Hindi na kayang ibigay niya. Kumbaga, mabibitin ka dyan. Hindi katulad nito, okay, gagamitan mo 12 kg. Ngayon, gusto mong umadvance, gusto mong mas malakas. Pwede mo siya gamitan ng 14 kg. Na hindi kaya ng WE na, yun nga, yung una mong in-order, di ba? Ngayon, kung sakasakaling hindi nga kaya, gagamitan mo pa ng CO2. Pag ginamitan mo ng CO2, mas hindi na niya kaya. Di ba? Ginamitan mo ng CO2, mangunguluntoy na yung WE. Di ba? Pang airgun na to Pero dahil nga matindi to, kaya nito. 1690. Sa akin? Bakit flash? Hindi ka ako. Baka yung ginamit ko, Korea. Ha? Baka yung ginamit ko, Korea na 7. 1690? Bigay mo muna. Ano? Bigay ko bago ako umalis. Diba? Tulad nga nito, pwede siya sa 12, pwede siya sa 14, pwede siya sa CO2. Bagay na hindi kaya ng WE yun. Okay? Ito katulad nito, Godfather. Pwede ito sa 12, pwede ito sa 14. Hindi ito pwede sa CO2. Kumbaga, bawat unit may limitations. Diba? Bawat unit merong specialty. Katulad nito, dahil nga competition grade to, kung malakasan ang laban nyo sa competition, pwede kang gumamit ng mas malakas. Bagay na hindi pwede rin sa WE. Diba? Ito, mas accurate to ng 10 times kaysa doon sa WE. Kung yung WE accurate na, nagmimintis ka isang beses lang, kada putok mo, ito, baka hindi ka magmintis. Kasi super accurate to. Kahit ballpen, kaya nitong tamaan Ito, hindi kaya ng WE yun. Mangunguluntoy ka pag WE ang gamit mo. Pag mga lower model. Tapatan lang po yan, diretso lang pong salita yan, no? Kasi, alam nga namang sabihin kung kaya, tapos hindi naman, di ba? Alam nyo naman ako dito sa Bigman, napaka tapat natin. Diretso tayo magsalita, okay? Yun lang sinagot ko lang yung tanong, okay? Shoutout po sa ating ka-airsoft, Obet Magdalo of Bolinao, Pangasinan. Hello, bossing. Hello sa iyo, Sir Obet Magdalo of Bolinao, Pangasinan. Okay, unit niya is that CCA Tactical Sports 2 by the KJ Works, the Cheater's Gun, the Everyman's Dream. Napakaganda, nagbabalik. Okay, no? Mga airsoft, yung sa mga nangangarap nito at wala pa nito, tandaan nyo, limitado lang to. Pag ito, meron pa akong 5 pirasong orange, meron pa akong 7 piraso nito. Out of 48 units. Yung orange natin, 80 units, may 5 pa. Ngayon, 5 pa o 3 na lang? 3 na lang pala. Blue yun di ba? Pag ito naubos to, wala na po tayong makukuha. Ang balik nitong mga unit na to, kung di ako nagkakamali, next year pa bago mag Christmas.
Ang tagal mag-aantay. Ito yung Diyos pagdating sa competition pistol. Kaya, huwag kayo magpabaya dito. Pag nakita nyong meron nito, tapos upgraded, i-grab nyo na. No? Upgraded by Bigman, ha? Kung meron nga, tapos hindi naman pala upgraded by Bigman, bahala kayo, no? Pero pag upgraded by Bigman, nako po, i-grab nyo na. Kasi sa totoo lang, napakadalang lang po niyan. Okay? So, unit natin kayo. So, Ruben, Araw? Ano to? Araw? Arao? Arap? Arap. Arap? Ruben Arap of Santiago Isabela. Shane, pakilabas na muna yung Montero. Magpatulong ka kay Jason, ha? Wag magdahan-dahan ka. Tignan mo kaliwat kanan, start mo muna, warm up mo. Okay, no? Ayun, Ruben Arap of Santiago Isabela. Unit naman niya is the Godfather, the upgraded version. What is good and special about this? Dire-diretso na tayo. Okay, simulan natin. This is the Godfather, the 6.0 by the KJ Works. Kung tawagin natin, Godfather. Bakit? Napakatikas, napakalaki, napakalakas niya. Tapos, syempre, mas lalo pa natin pinaganda kasi, naka-fix outer barrel. Nakita nyo, hindi na kumakalog. Naka-hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-premium nozzle. Mapapansin nyo yung nozzle, color pula, kulay red. Pag premium nozzle na sinasabi, big bore, malaki ang bore, so malakas sa gas, kaya bumagay yung upgrade na fine tuning and trigger job natin kasi pinahina niya, sinakal, tinipid sa gas, pero hindi na apektuhan ang FPS. Okay? Ang FPS nito is 450 to 480. Ganun kalakas tong unit na to. Okay? Itong unit na to, modern type of the 2011, came originally from the 1911. Makikita nyo, naka-optic front, naka-optic rear, merong rail dito. Okay? May rail dito sa baba. May beaver tail, may adjustable trigger. Kompleto siya. 'Di ba? Kaya modern type to. Ang mga 1911 usually na classic, walang rail. Conventional, iron sight lang. Okay? Then, hindi adjustable ang trigger. Yun yung difference. Pero ito, matatawag na natin na modern type. This is a 6.0. Mas malaki siya ng 1 inches, almost 1 inches doon sa original na 5.1. Yung 6.0, yung laki nito is nagiging kapaki-pakinabang kasi malakas siya. Okay? Kung gusto mo ng unit na pangmalakasan, ito na. This is a 2025 version, iba na yung loob nito. CNC steel na rin. Hindi katulad ng mga 2023 model and above, alloy pa siya. Kaya ito, kung yung unit mo, 2025 version, nanggaling sa Bigman, pwede siya ng 12, pwede siya ng 14 kg. Pero kung yung unit mo nanggaling sa iba or na 2023 version, hindi CNC steel yun. Pan 12 kg lang po yun. Ito, 12 and 14 pwede. Okay? Paano malalaman kung 2025 model? Actually, wala pong basihan. Ang basihan lang natin yung batch, kung kailan mo siya nabili. Okay? Silicone oil. Okay? Pag pengi ako, sabihin mo, balutan yun nandyan, ha? Okay, silicone oil, simutin natin. Okay, press the valve. Tama ba ako? Tama. Ito, dito yan. Okay, press the valve, then spray. Okay, after that, hayaan mo pumasok. Bakit kailangan i-press yung valve? Para open yung valve. Pag open yung valve, yung oil papasok. Okay, then dito rin sa ilalim. Okay? Itong unit na to is capable of 12 and 14, pero ang gagamitin natin 12. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Bakit 2 seconds lang, Big Man? Kasi yung unit upgraded, naka-fine tuning and naka-trigger job. So, no need na marami kang ilagay. Lucas, mag-bis ka na. Okay. Hatakin ko pababa, put your other thumb here, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo, okay? Ang proper orientation ng bala, sanayin nyo yung sarili nyo na pag naglagay kayo ng bala, ganito. Left, right, left, right, left, right. Walang bungi.
Pag may bungi, pangit. Okay, pasok sa unit, malakas, kasa. Ready to fire. Firing! Mga ka-airsoft, this is a 2011 Godfather Edition KJ Works 6.0. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Itong unit na to, ready for packing, ready for shipping, going Santiago, Isabela, Sir Ruben Arap. Hello, bossing. Bago itabi, make sure walang lamang balang natira at dapat walang lamang hangin. It's either pasingawin mo or i-fire mo. Napansin nyo, nilagyan natin 2 seconds, ang dami pa natirang gas. Actually, yung unit natin, pag nilagyan mo ng 2 seconds, can fire 40, 50, up to 60 rounds. Minsan, nagsa-70 rounds pa. Kaya yung unit natin, napaka-effective nung tinatawag na fine-tuning and trigger job. Okay? Okay, next unit tayo. Next unit is unit ng ating ka-airsoft. The unit ng ating ka-airsoft, Obet Magdalo of Bolinao, Pangasinan. Yung unit niya is yung limited edition na Tactical Sports 2 by the ZZ. What is good and special about this unit? Ito na yung Diyos pagdating sa 9mm. Ito na yung Diyos pagdating sa category niya. Okay? Maganda, matikas, mas mahaba ng 0.5 inches than the ordinary, than the conventional ZZ, yung mga naunang version ng ZZ. Adjustable rear sight, then naka-optic front, walang rear, kasi pang competition na to, straight trigger, napakaganda, lit na slack, may thumb rest, lahat kompleto. Itong unit na to is full steel, no? Nasa na? Full steel talaga to, okay? Kita nyo, wala namang unit na kaya dumidikit kasi bakal, di ba? Itong unit na to talagang Diyos pagdating sa competition. Kaya hindi tatawagin cheaters ganito eh. Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray. Kunin yung unit, mga airsoft, kasa i-lock manually, spray tayo rito. Okay, then release, then rest. Lagay tayo ng gas. 12 kg, 14 kg, CO2 compatible. Gamit lang tayo 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. Reloader. Tataan natin pababa. Put your other thumb here para kung mabibitawan, ito yung sasalo. Pump lang po. Okay, proper orientation ng bala. Kailangan left, right, left, right. Okay, pasok sa unit. Kailangan matikas, kasa. Ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Yung unit, napakarami pang laman nito. Pero pag itatabi na, make sure walang bala at dapat walang hangin. Pasingawin.